Kristo. Manang pagmahal, hinihiling po namin na pukawin mo aming mga puso at mapuno ng pagtitiwala sa aming pag-asa. Ang pag-asa namin ang tangi namin sandigan sa gitna ng mga hirap at hilahin ng buhay na ito. Ang pag-asa ang aming kinakapitan upang magpatuloy sa buhay at manatiling tapat sa aming pananampalataya sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon ngayon at magpagsawalang hanggan. Amen. Salamat, Anak ng Espiritu Santo. Amen. Paumanin po at kayo po'y nagkantay. Kaya nandiyan na naman po kanina, kaya lang madami po palang nag-date sa Tagalog. Mga traffic po papatagal sa third floor, kaya mabarahan po yung mga galing sa kalayuan. Kaya medyo mabagal po ako. Pero pagdating po dito maluwag na. Ayan po. Ngayon po ay pag-uusapan po natin yung jubileo. No? Mamaya itatawid po natin sa kung ano ba yung jubileo sa usapan. Pero ngayon tingnan po muna natin ano po ba ang sinasabi ng matandang tipan. Kaya babalikan po natin ang pinag-aaralan natin sa aklat ng Levitico. Bali, ito na po ang huli natin pagtalakay mula sa aklat ng Levitico. Pagamat i-review po natin ito ng konti, susunod na linggo bago po tayo tumawid sa aklat ng mga bilang. Yeah. So, ang chapter po natin ngayon ay Leviticus 25. Po, natin yun po. So, Leviticus 25 po tayo. Yung unang bahagi po ay kaugnay din naman po ng kaunang jubileo, no? Pero ito po ay may mula 1 to 7 po, ano? May titulo po ba sa inyo para wala po sa Tagalog? Meron po, taon ng pamamahinga. Yan, 1 to 7, ano? Yan po ang itinitulo, no? Yan, tingnan po natin, ano po ba itong taon ng pamamahinga? O sa English po ang tawag ay sabbatical year. Ano naman po nito ba ang mga Israelita tuwing linggo-linggo, sila po ay namamahinga tuwing ikapitong araw, ano? So, ang unang araw po ng buong linggo ay linggo, ano? Yun po yung, gano'n lang po ang bilang nila, no? Diba sa akin po ay linggo, lunes, martes, miyerkules, huwebes, biyernes, sabado. Ito po ang unang araw. Kalawang araw, ikatlong araw, ika-apat na araw, kapito. Wala po silang tinatawag na ganito na bilang lang po unang araw ng sanlinggo, dalawang araw ng sanlinggo, so yan po ang tawag nila sa mga araw. Ngayon tingnan po natin, tuwing kailan po ba itong sabbatical year, ano? Sige po, sino pwede magbasa? May ilan lang po ito, 1 to 7. Sinabi pa ni Yahweh kay Moses, nang sila ay nasa bundok ng Sinai. Sabihin mo sa mga Israelita na pagpasok nila sa lupain ibinigay ko sa inyo, kasi ang lupain ay pagpapahinganin tuwing ikapitong taon upang parangalan si Yahweh. 6 na taong ninyong tatawnan ang inyong lupirin at aalagaan ang mga ubasan. Ang ikapitong taon ay taon ng lubos na pamamahinga ng lupain. Isang taong nakatalaga para kay Yahweh. Huwag ninyong tatamnan sa taong iyon ang inyong bukirin at huwag ninyong pipitasan ang mga punong ubas na hindi naalagaan. Ang lahat ng mga ani roon ay para sa lahat, sa inyong mga alisin, sa mga bayarang manggagawa, sa mga dayuhan, sa inyong mga kawan at iba pang mga halo. Okay, ayan po, ano? So, simple lang naman po yung binibigay nito, no? Hindi lang po yung buong linggo ang mayroong araw ng pamamahinga, no? So, ito po, ilang araw ito, 6 na araw, maaari kang magtrabaho,
Pero kinakailangan sa huling araw ikaw ay mamamahinga. Bagamat yung mga Hudyo po na mababasa natin sa mabuting balita, napakahigpit na kanilang pagtingin sa araw ng pamamahinga, o yung tinatawag po na Sabat, ngunit maganda naman po ang original na intensyon nito. Sapagkat ang tao, kinakailangan naman talaga natural na, kinakailangan ng pahinga. Sino po bang hindi kailangan ng pahinga dito? Hindi ko po pa uwi mamaya, magwawanan po kami Bible study. Di ba lahat po kailangan natin ng pahinga? Kaya sa buong isang linggo, kinakailangan ng pahinga. At ano po practical na dahilan yan? Ba't po ba natin kinakailangan magpahinga? Para huminto tayo sa ating ginagawa at mabigyan muli tayo ng panibagong lakas. Kasi kapag araw-araw yung ginagawa natin dire-diretso, hindi lang po yung katawan natin na napapagod, kundi pati isip natin nakukulta. At kinakailangan po talaga may natural na paghinto para lumabas muli yung panibagong buhay ng ating mga isipan. No, kaya kinakailangan po ito. Yun yung practical sa ating mga tao. Ngayon sa lupa po, nakikita rin nila yun. So kung sabbatical year, ibig sabihin po nito, pagpapahingahin yung lupa. No, ibig sabihin kung sa buong 6 na taon, sige, magsipag ka, magtanim ka, tapos pagka nawala na yung bunga, no, magtanim ka uli ng panibago. Sa ikapitong taon, pagpapahingahin lahat. At ano ang dahilan? Para hindi maubos marahil yung sustansya ng lupa. Di ba pagka pinagpahinga mo yung lupa, naalala niyo, di ba may panahon na yung Boracay isinara? Bakit? Para makarecover ulit yung kalikasan dahil sa naging pag-abuso ng paggamit ng tao ng dire-diretso. So, gano'n ang kalikasan. Parang binibigyan ng panahon o magpahinga para makabawi muli at makapagbigay muli ng magandang bunga para sa atin. So, ganyan ang kanilang pananaw. May isang taon, ito ay taon ng pamamahinga. Kung mapapansin po ninyo, itong sabbatical year o taon ng pamamahinga, para bagang may kinalaman din sa kanilang ekonomiya. Di ba? Para maging maganda yung bunga ng kanilang mga panin. Kasi kung halimbawa yung lupa, tanim ka ng tanim, hindi po ba ang halaman kumukuha naman talaga ng nutrisyon sa lupa? Hindi naman talaga sa tubig eh. Yung tubig, daluyan lang yung nutrisyon, pero saan kumukuha yun? Sa lupa. Di ba? Kapag mataba yung lupa, di ba, alam naman natin yan, ibig sabihin mas masarap yung magiging bunga. Isipin po ninyo, kung yung parehong lupa, tataniman ng tataniman, hindi po ba nauubos ang nutrients? Hindi ba lang ngayon kasi may fertilizer na tayo, baka nung panahon yun, wala pa silang ganong kaisipan. No? At alam naman ninyo sa Israel, iba ang lupa nila kaysa sa lupa natin. Aba, mas masasarap siguro ang prutas dito sa atin. Ano, yung kanilang mga lupa talagang hindi po ganon kagandahan. Iilan lang po yung lupa na natatamnan nila. Kaya ito po ang sabbatical year. Pagpapahingahin yung lupa. Ngayon, nung isinulat po yung aklat ng Levitico, marahil nagsisimula pa lang po yung relihiyon ng Judaismo. Kaya nasabi po sa tala ng kasaysayan, ito po taon ng pamamahinga at yung tinatawag ng Jubilee year, bagamat nariyan sa aklat ng Levitico, parang wala po sila masyadong tala na ito nga talaga ay nagsasagawa ng mga Hudyo. Hindi po katulad nung Day of Atonement. Iyan talagang ginagawa po nila magpasa hanggang ngayon. No? Naikwento ako sa inyo na ako po nagpunta ng Hulilan. Yun nanadat na namin. Kaya hindi kami makapamasyal dun sa mga lugar na sakop ng mga Hudyo sapagkat nakaaraw ng pamamahinga sila. Bawal tumanggap ng mga bisita. So iyan meron talagang nasa kasaysayan. Ito, parang hindi nila, bagamat nailagay dito, hindi nila talaga nayakap masyado na tradisyon. Ano? Hindi ko rin po alam kung ano po ang nangyari. Tingnan po natin ng bahagya ng summary lamang po kasi mahaba-haba po ito. Ito po talaga ay dire-diretso na hanggang dun sa 28. Ano? Pero titingnan lang po natin yung ilang mga mahalagang bahagi. Ano? Kung ano po ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa taon ng Jubileo. Kaya ito pong taon ng Jubileo na pinagdiriwang natin ay iba sa taon ng Jubileo na ito. Magkaiba sapagkat ito'y gawain ng mga Israelita, ito po'y gawain ng mga Kristiyano. Pero siyempre, dito po natin naugat. Ano ibig sabihin? Mayroon po mga bahagi nito na siyang nagdulot para magkaroon tayo ng pagdiriwang ito. Pero hindi na pareho. No? Kaya titingnan po natin ano yung pagkakapareho, ano yung ang kinuha natin, yung talagang title ng pangalan ng pagdiriwang. Ano?
Pero makikita natin, paano ba nila ito pinagdiriwang? Ano na, kamukha po ng kanilang taon ng pamamagitan. Yan, tingnan po natin, ano? Yan, pakibasa po yung 8 to 10. Taon ng Biblaya. Bibilang kayo ng 77 taon, bali 49 na taon. Pagkalipas nito sa ika-10 araw ng ika-7 buwan at siyang araw ng pagtubos sa kasalanan, hihipan ng malakas ang trumpeta sa buong lupain. Sa ganitong paraan, itatangin ninyo ang ika-50 taon. Ipahayag ninyong malaya ang lahat sa buong lupain. Ito ay inyong taon ng paglaya. Ang alipin ay babalik sa kanyang sariling tahanan at ang lupain na ipagbili ay isasauli sa dating may-ari. Okay na po, ang wala. Ayan. Parang yun na po yung masasabi natin na buod. Ano, pagka magbabasahin pa po natin iba pang bahagi para makakita pa tayo kung ano yung mga ginagawa. No? Pero napakamarami po talaga yung specifico. Pero halos yun po yung makikita natin buod. Ano? Ang mahalaga po dyan makita natin yung bilang. Ano? So makita po ninyo laging napakahalaga yung bilang na ito sa kanila. Una, sa 7 araw. 6 na araw kang magtatrabaho, sa ika-7 araw, ikaw ay mamamanigan. Ngayon, tuwing 6 na taon, ikaw ay magtatrabaho, sa ika-7 taon, ikaw din ay magpapahinga ka, pahihingahin mo din yung lupa. Ngayon, sa pauling katapos yan, 7 times 7, ano? Ibig sabihin, 49 gagawin ang pangkaraniwang takbo ng buhay. Pero pagdating ng Day of Atonement, no, yung araw ng pagtubos, alam naman na po yung konteksto na yung pagdiriwang ng pista na ating 2 beses na pong tinalakay, patutulugin ang trumpeta po ang tinawag sa inyo, no? Yan. Trumpeta. Tapos, doon ipahahayag ang banal na taon. Yan. Sa ika-50 taon na. So, ang year of Jubilee, hindi po yung 49 kundi yung 50th year. At ano po ang sabi? Ano pong gagawin? Ibabalik, palalayain ang lahat, ibabalik ang inyong mga ari-arian, ang lahat ay babalik sa kanilang pamilya. Yan, ano, ngayon. Yan po kapag sinabing jubileo. No, ngayon una, yung trumpeta, ano po ba yung sinasabing trumpeta? Yan, makikita niyo po, may larawan po tayo. Tawag po dyan sa trumpeta na yan ay shofar, ano? Pero yan din po ay tinatawag na yubel. Yan. Kaya makikita niyo po yung salitang yubel, ano po ang kaugnay? Jubileo. Kaya po ang tawag sa pagdiriwang na yan ay jubileo dahil sa simula niyan pinatutunog ang yubel. Yubel. Ano? Kaya jubileo. No? Patutunogin ang yubel. Yan. Kaya tingnan niyo po, sa wikang English natin, kapag sinabing jubilation, ibig sabihin niyan ay taon ng yan ay isang kagalakan, isang pagdiriwang. Yan. Kaya sa mga Israelita, kagaya ng binasa natin, tuwing ika-50 taon na ito po yung mga ginagawa na mababanggit dyan sa salita ng Diyos. Yung mga alipin, palalayain. Bakit ba nagiging alipin ang isang tao? Ito po yung mga naibenta nila yung kanilang sarili kasi naghirap sila. Siguro dahil nalugi sila sa kanilang kabuhayan, marahil na pesta yung mga hayop nila. Wala na silang paraan para makabangon. Bibenta na yung sarili nila bilang alipin. Sa ika-50 taon, maibabalik ka sa iyong katatayuan dati. No? Kaya, yun ang napakaganda sa 50. So, halimbawa, naging alipin ka ng 49, mag-aantay ka. Ika 49 na taon, mag-aantay ka na ilang taon. Pero kung naging alipin ka nung, halimbawa, taon ng jubileo, sumunod na taon, 51, alipin ka agad, ay mag-aantay ka ng 50 taon bago ka maibalik. Iba na kung mababayaran mo na uli yung sarili mo. Yung mga lupain, kapag naipagbili, ibabalik talaga dun sa may-ari. No? Kapag binasa niyo po yan, yun po yung sinasabi. Ano po halimbawa lupain ng pamilya. Di ba may magmamana nun? Yung magmamana nun, yun talaga ang may karapatan sa lupa. Na dumating man ang panahon na yun ay maibenta niya dahil magigit siya,
babalik yun sa taon ng jubileo. Kaya may naman, pagka malapit ng jubileo, huwag ka nang bibili ng lupa. No? Kasi may babalik din yun sa may-ari. Ilang taon mo lang mahahawakan yun. Ano? Kaya magkakaroon ng lahat ng pantay-pantay na pagkakataon upang makapagsimula muli. So, totoo lang, yan lang naman po ang kahulugan ng jubileo. So, ito po ay gawain, hindi po pang ekonomiya. Hindi lang po ito gawain spiritual, bagamat ito'y banal na taon sa kanila. Ibig sabihin, lahat makapagsisimula muli sa kanilang buhay. May babalik yung kanilang ari-arian. Kung dati kang alipin, ikaw ay makakalaya. Kaya makita po ninyo yung kanilang pananampalataya, hindi lang po siya basta tungkol sa spiritualidad. Hindi lang siya tungkol sa gawain pangkalooban. Pati yung buhay ng tao, kanilang iniisip at inaalala. Kasama po yan sa pinauunlad ng Diyos. Ano? So yan po ang original na gawain ng taon ng jubileo. No? So parang may kaugnayan na siya sa pagpapatawag. Bakit? Kasi sisimulan yung taon na to saan? Sa Day of Atonement. Ano nga po yung ginagawa doon sa Day of Atonement? Naalala po ninyo? Mayroong diba? Mayroong papasahan ng kasalanan para maging malaya ang Israel sa kanilang mga kasalanan. Diba? Ipapasa doon sa pagding. Kaya makapagsisimula muli. Kaya bago po tayo magpatuloy, tingnan po natin ano pang mga makikita ng mga gagawin para lang mas makita ninyo kung gaano kakulay para sa kanila ang taon ng jubileo. Tuloy po. Yan, pakibasa po yung 11. Hanggang 24 po. Ayan. Sa taong yaon, huwag kayong magtatanim sa inyong bukidin. Huwag ninyong aanihin ang bunga ng mga halaman na kusang pumupo. Sapagkat ito'y taon ng pagdiriwang at itinatalaga para sa akin. Ang inyong kakanin ay ang bunga ng tuwirang pinitas sa bukid. Sa taong iyon, bawat isa sa inyo ay babalik sa kanyang ari-arian. Kung magbibili kayo o bibili sa inyong kapwa, huwag kayong mandadaya. Magbayad kayo ng ayon sa dami ng taon mula sa huling taon ng paglaya at magbibili naman ayon sa dami ng taon ng pamumunga bago dumating ang sunod na taon ng paglaya. Pagdami ng taong natitira pa, mataas ang halaga. Kung ilang taon na ang natitira, mas maliit ang halaga. Sapagkat ang batayan ay ang dami ng pag-aani. Maging tapat kayo sa isa't isa at matakot sa akin, ako si Yahweh ang inyong Diyos. Okay po. So yan, magpapaulit-ulit lang po yan sa mga specific na gagawin. Paano po sa ikasasakatuparan yung pagbabalik ng mga ari-arian o kaya po yung pagbabalik ng dignidad ng isang tao. No? Kaya yung mga specifics po niyan, kayo na lang po ang magbasa. Basta ang punto, palalayain ng lahat, makababalik sa kanilang buhay, at magkakaroon ng pantay-pantay na pagkakataon para magsimula muli. Ngayon, kapag ka po, pakibasa na lang po yan sa inyong po mga tahanan pag-uwi mamaya, yung mga nalalapit po mga gagawin. Makikita niyo po, sa 26 po, ang pag-uusapan ay tungkol sa pagiging masunurin at saka hindi masunurin. Anong bibigay na pabuya sa mga masunurin? Ano yung ibibigay na parusa para sa mga hindi sumusunod sa Diyos? Kaya bakit po kaya iyan yung kasunod? Tapos yung kahuli-hulihan, point 27, tungkol po iyan muli sa mga pag-aalay. Marami na tayong pag-aalay na nakita. Pero dyan po muli ipapaalala yung kahalagaan ng sakripisyo. Kaya bakit po ang kasunod kaya ng jubileo ay tungkol muli sa obedience sa disobedience? Sapagkat ang jubileo, hindi lang naman po yan basta pabuya ng Diyos dahil mabait siya sa atin. Kundi yan po ay panibagong pagkakataon dahil nga magsisimula muli, may panibagong pagkakataon muli ang tao na magsumikap na maging
masunurin sa Diyos. Diba? Tandaan po ninyo, ano ba ang pinakamahalagang gawain para maging banal ang isang Israelita? Maging masunurin sa kautusan. Diba? Kaya ang napakahalaga sa kanila ay yung Torah o yung batas. Diba? Ganun lang kadali tingnan para masabi ka mabuting tao para sa mga Hudyo. Kapag masunurin ka sa batas, matuwid na tao ka. Kapag tumalikod ka sa batas, masamang tao ka. Kaya, bakit mayroong jubileo? Para pagkatapos ng jubileo, magsimula ang muli, magsumikap kang maging masunurin sa Diyos. No? Kaya, parang ipadadapa sa iyo ng Diyos yung panibagong pagkakataon kasi talagang magsisimula ka ulit sa buhay mo. Diba, hindi lang siya basta sinasabi ng Diyos, o sige, pinatatawag na kita, magsimula ka muli. Yan taon-taon nilang nararanasan yan. Tuwing kailan nilang nararanasan yan? Sa kapistahan ng pagtubos, diba? Kapag araw ng pagtubos o Day of Atonement, taon-taon. Pero itong taon-taon na ginagawa nito, ipagdiriwang nila yan ng isang malakihang pangyayari. Tuwing kailan yun? Taon ng jubileo. Kung tutuusin, dito lang nararanasan na yun, diba? Kasi nga, buburahin yung kasalanan mo, ililipat dun sa kambing, diba? May iaalay sa Diyos, mayroong patatakasin, diba? Padadala sa saan niya po dadalhin? Hindi po ata sure yung pupuntahan. Ako parang nawala yung... Meron pong pupuntahang lugar, ano? May makakaalala kaya? Saan po dadalhin? Letter A po. Tama ba ako? Konti na lang. Malapit-lapit na. Ayan, ano? Azazel. Yan, tama po, ano? Marahil yun po yung lugar na pupuntahan, ano? Yung Azazel, ano? Ibig sabihin niya na yung nasa ilang na lugar. Doon pawawalan yung kambing para nandoon na yung kasalanan ng mga Israelita. Pagkatapos ng Day of Atonement, para po silang may life reset, ano? Magsisimula po muli sila sa kanilang buhay. Ano? Yan. Kaya, yan, ganyan po kaganda yung taon ng jubileo para sa mga Hudyo. Pero siyempre, mas maganda po yung para sa ating mga Christian. May katanungan po ba mula sa aklat ng Levitico? Ano? So yan na po, pagtatapos ng aklat ng Levitico, ano mangyaring makibasa na lang po ninyo mga nakalalay. Ngayon, pagpapatuloy po natin itong tungkol sa jubileo para, ito na lang din naman pinag-uusapan natin, tayo ay magkaroon ng paglilinaw kung ano ba ang kahulugan ng taon natin ngayon. Okay po ba yun? Pagamat siguro yung iba po sa inyo may nadalaman. Hindi ko po alam yung Advent Recollection po ba natin last year ay na-discuss po yung hindi o hindi pa po. Ay, hindi po alam. May Father. Okay po. Sige, may inovate po. Dahil nalaman po ni Father Francis na mapag-uusapan po ang tungkol sa jubileo. Ngayon sabi niya, lahat daw po ng dadalo ngayon, kayo po ngayon ang may responsibilidad na ipaliwanag sa mga tao kung ano ba yung taon ng jubileo. No? Kaya kailangan maging eksperto po kayo ngayong gabi. Pag may nagtanong sa jubileo, lahat po ng masasama sa picture, mamaya pwede kayong maituro para ipaliwanag ito no? sa pagkaralan no? Mula po sa original na aklat ng Levitico no? Hanggang sa ginagawa ng mga Kristiyano ngayon. Yan. So yan po, hindi po yan yung ginagawa natin ngayong taon. Ano? Yan po yung inspirasyon at yung pinagkunan natin ng pangalan. Pero may sarili na po tayong ginagawa. Una po muna, mayroon pong temang ibinigay sa atin ngayong taon po ng Jubileo 2025. Ano? Ito po yung tinatawag natin Jubilee of Hope. Bakit po Jubilee of Hope? Dahil ang pinili ko, tema ni Papa Francisco ay yung tinatawag na Pilgrims of Hope. Ano? Kaya ang pinaka-madaling tawag, ang bawat taon po talaga ng jubileo, ang tawag po ay yung Holy Year. Ano, kinuha natin yung tawag nila? Banal na taon. Pero yung taon ngayon, may natatanging tawag, Jubilee of Hope. Kasi napakaganda ng tema, napakadaling tandaan. Yung Pilgrims of Hope, kaya Jubilee of Hope. Ano, yan. Ngayon, 2025 ngayon, matatangin yun. Bakit po tayo may Jubilee ngayon? Hindi naman po, ika-50 taon. Okay, yan. Sa ating po simbahan, pinagdiriwang na po natin ang jubileo ngayon tuwing ika-25 taon.
Ayan. Ngayon ay, kung di po ako nagkakamali, dahil ilang buwan na po ito nung i-research ko ito, yun po ay ika-14 na siglo nagsimula. So, hindi naman po kaagad-agad noong unang taon pa lang ng pagdiriwang ng Simbahan Jubileo ng agad. So, nagsimulan po ang maringal na pagdiriwang na ito noong ika-14 na siglo. Ngayon, kung every 25 years ng Jubilee, ilang beses lang po ito nagagawa sa isang century, sa isang siglo. Sa isang siglo, may ilang taon? 100, ano ba? O, sa ilang beses? 4 lang, Kaya kapag binilang mo yan kung ika-14 na siglo, ang ilang siglo na po ba ngayon? 22nd century, tama po ba? So, ika-14, ika-15, ika-16, ika-17, ika-18. Hindi, 21st century pa lang, tama po ba? O, kasi ito may 100 na po. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 times 4, ilan po yun? 32, So, tinataya, meron pong nagkaroon ng 32 na pagdiriwang ng Jubileo. Isipin niyo sa kasaysayan ng simbahan, 32 pa lang. Na pagdiriwang na, pangkaraniwan na pagdiriwang ng Jubileo. Pero, kapag tinignan po natin yung mga mismong taon ng pagdiriwang, hindi po nakumpleto yung 32 na yan. Bakit? Kasi matatandaan naman po ninyo sa kasaysayan ng mundo, hindi lang ng simbahan, nagkaroon ng mga digmaan. May mga panahon na hindi nakapagtipon ang simbahan. At marami, hindi ko lang po matandaan kung kailan mismo nagsimula na every 25 years. Nung simula po, talagang ito yung pinagdiriwang tuwing ika-50 taon. Pero mas dinalasan na bakit? Kasi nga bibihira naman mangyari, baka marami hindi makaabot nung pagdiriwang na ito, di ba? Kaya mas dinalasan po natin. Kaya tayo ngayon ika-25 years, So ang tawag po dyan ay Ordinary Jubilee. Kaya sa Tagalog ang tawag natin ay pangkaraniwang jubileo. Kasi ang bilang ay tuwing 25 years. So kung nagsimula, ang 14th century po ay nagsisimula ng 1300. So yan po yung pinakaunang jubileo. Hindi ko po alam yung sakto na, hindi ko pumatandaan. So yan po yung pinakauna. Basta sa 00 magsisimula, kaya tuwing ika-25 taon, yan po mangyayari. Ngayon, ito po yung mga pinakamalapit. Hindi ko na po kasi nailista yung pinakauna, kasi layo-layo naman na po sa atin, baka hindi na rin po natin kilala yung Santo Papa na nagpatawag noon. Yan. So po, sa mga malapit sa atin yan, 1950, nakita naman po yun, di ba, walang mutal. Sunod, 1975, 25 taon. Ngayon, may nakasingit po dito, nakausad na 1983. Tatanong niyo, bakit kaya mayroon ng 1983 na taon ng jubileo? May makakahula po ba sa inyo? Buhay na po yung iba sa inyo nun, may naalala ba kayo na may pagdiriwang ng taon ng jubileo ng 1983? Yan. Ang 1983 po ay tinatawag na Year of Redemption. Ito po hindi siya ordinary jubilee. Ang tawag po ay extraordinary. Sapagkat ito po ay pinatawag ng Santo Papa labas sa pangkaraniwang 25 years. Ano po ba yung pinatutungkulan ng ika-25 taon? Wala pong iba kundi ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Kasi ang babalikan na oras noon ay yung year 0, di ba? Doon ipinanganak si Kristo. Kaya tuwing nagdiriwang tayo ng jubileo, pinagdiriwang natin ng maringal ang kanyang pagsilang. Ngayon, itong 1983, ano pinagdiriwang natin dito? Yan, ano yung katubusan? Bakit? Diba sa pag-aaral sa tradisyon, ilang taon si Kristo na siya ay namatay. Ngayon, kung siya ay pinanganak ng 0, so yung taon din ng kanyang kamatayan sa tradisyon ay year 33 AD.
Tama po ba? O ngayon, isubtract niyo po kung ilang taon to dapat. Pang ilang taon? Hindi 50, 1,950th year. No? Kaya taon siya ng Jubileo kasi mahalagang pagdiriwang para sa akin. Ngayon ito hindi every 25 years ginagawa. Ano? Kasi after 25 ng 1983, hindi naman tayo nagdiwang. Kailan po ba yung 25 after ng 1983? 2000? 1983 po plus 25. O 1998 lang ba? Hindi po, 2003. 2005. 25 po. 2008. 2008 po. Ano? Noong 2008 wala naman tayong pagdiriwang. No? Kasi ito po ay kakaibang pagdiriwang. Ano? 1983. 1,950 years matapos sa si Kristo ay maipako sa krus, mamatay at muling mabuhay. At hanggang yun po ay mula sa huling hapunan, yung pagdiriwang na yan, hanggang sa pagpanaog ng Espiritu Santo. Kaya sunod-sunod po yun. Isipin po ninyo yung pagdiriwang ng 1983. Yan ay, di ba, 1,950th year ng huling hapunan. Kasi magkakasunod po nangyari lahat ng misteryo na yun. Ng kamatayan, pagkapako ni Kristo sa krus. Diba? Ng kanyang pagtatatag ng banal na orden sa huling hapunan. Kaya lahat ko yung sama-sama hanggang sa kanyang pag-akyat sa langit. Diba? At pagpanawag ng Espiritu Santo. Kaya sunod-sunod yung taon. Kaya ang tawag ay Year of Redemption. Lahat na may kinalaman na mahalaga sa katubusan natin doon nangyari. Kaya malapit-lapit na, subukan niyo pong dagdagan ng 50 taon. Kailan kaya yun? 2000. Yan, 2033. Ilang taon na lang yan mula ngayon? 8 taon na lang! No? So, 8 taon na lang mula ngayon, ipagdiriwang natin ang isang dakilang jubileo na naman. Di po ako sa papapertiyak ipagdiriwang ko yan. Bakit? Ano okasyon yan? Ika-2,000 taon ng kanyang misteryo Pascual. Diba? Ng kanyang pag-aalay ng sarili sa krus, muling pagkabuhay, pag-akyat sa langit, hanggang pagpanaog ng Espiritu Santo. Lahat hanggang sa pagkakatatag ng simbahan, lahat-lahat yan, 2,000 taon na nakalilipas. Kaya asahan po ninyo, may malaki tayong pagdiriwang na paghahandaan pagdating ng 2026, ipanalangin ninyo, abutan pa ninyo. Kaya kailangan magpalaki po tayo, pareho, no? Kung ang 2025 ay isang masayang pagdiriwang na sa atin. Pero makita po ninyo, hindi po siya katulad ng paghahanda ng Jubilee 2000. Ano? Dahil doon naman na po tayo susunod. Ano? Sumunod na jubileo kung pangkaraniwan ay 2000. Pero hindi na po basta pangkaraniwang jubileo ang tawag sa 2000. Yan po ay tinatawag na the Great Jubilee. Isipin po ninyo yung Jubilee year lang, mahalagang okasyon na, di ba? Ito po ay tinawag na dakilang jubileo 2000. Bakit po may great? Kasi saktong-sakto po, 2,000 taon. Ano? At pumasok po ang buong mundo sa kasaysayan ng panibagong milenyo. Hindi lang basta siglo. Pumasok sa bagong milenyo. At 2,000 taon matapos ang kapanganakan ni Kristo. Tayo ngayong golden lang, masaya na natin pinagdiriwang, di ba? Paano pa yung 2,000 years? Kaya tinawag itong dakilang jubileo. Ngayon, Jubilee Year 2025, marami nagpupunta sa Roma para mag-celebration, pero hindi po sa Greek. No, dahil iba po yung antas ng naging pagdiriwang ng year 2000. Kaya baka maalala po niyo talaga lahat ng mga simbahan noon, abalang-abala sa pagdiriwang. Lahat sumasayaw, di ba? Lahat kumakanta dahil yan ay dakilang taon para sa atin. Yan, kaya ito po ang aapangan ninyo, no? Nagsisimula na po itong lumutang, no? Unti-unti sa kamalayan ng simbahan kasi lumalapit na rin po tayo. No? 2033. No, maalala niyo yung pagdating ng 2033 na sabi ni Padre GP, magkakaroon daw na pagdiriwang. So ito po ulit yung mga pangkaraniwan. Yun po magiging di pangkaraniwan po yan, no? No, natatanging pagdiriwang ng jubileo. Kaya, abangan po natin sa pagitan yan. At susunod po ulit pangkaraniwan 2000,
Kristiyan. Kaya sana maging maayos ang mundo, wala pa rin digmaan para hindi maudlot ang pagdiriwang. So yan po, ano bang ginagawa ng simbahan kapag taon ng jubileo? Yan, balikan na natin larawan. Ito pong jubilee year ay isang taon kung saan napakadaling ibigay ang indulhensya sa mga tao. At ano po ba yung indulhensya para po sa atin? Ito naman siguro ay napaliwanag na dahil tayo nag-jubilee year din ang ating parokya nga lang, nung nakaraang taon, sinara po natin nung nakaraang Nobyembre, tinapos natin yung pagdiriwang natin. Magkakaroon ng pintuan ng jubileo at sino mang papasok sa pintuan na yun na susundin yung mga requirements, yung pagdarasal sa intensyon ng Santo Papa, pagkungumunyon, at pagkukumpisan, magkakamit ng indulhensya plenarya. Ibig sabihin, lahat ng temporal na kaparusahan dahil sa ating mga kasalanan ay lilinisin mula sa atin. Ano po ba ibig sabihin ng indulhensya temporal na kaparusahan? Pag tayo po'y namatay, tayo po'y magdadaan sa tinatawag na purgatorio. Ano po ba analogiya ko dyan? Kasi po tayo mga tao, kahit halimbawa mangumpisan po tayo, lilinisin po tayo dun sa tinatawag po nating guilt. Lilinisin po yung ating kalooban, yung pagkakonsensya natin, yung bigat ng ating kasalanan, at hindi na natin kasalanan yun. Yun nga lang po yung kasalanan para po yung nilatak sa ating pagkatao. Bakit? Kasi kung mapapansin po ninyo, kapag sinasanay mo yung sarili mo sa kasalanan, nagiging mahirap ng tanggalin yun. Diba? Limbawa, nasanay kang nagsisinungaling. Kahit na nangumpisan ka, pagkatapos ng dahil sa ka, biglang madudulas yung dila mo, magsisinungaling ka na naman. Bakit? Nasanay yung pagkatao mo na iyon ang ginagawa mo. So yung ating katawan, nagkakaroon siya ng dumi, ng marka ng kasalanan. Kaya magdadaan tayo sa purgatorio para talagang linisin tayo bago tayo iharap sa Diyos. Ngayon mga kapatid, ang tulong ng simbahan mula sa bisa ng mga banal ng kanilang mga sakripisyo para sa atin ay mayroon tayong tinatawag na indulhensya. Ito po'y yaman ng simbahan na hindi natin nakikita. At ito po'y bahagi sa kapangyarihan ng Santo Papa. Siya lamang talaga ang may kakayahan na magpamigay nito. So, madaling ipinamimigay ang indulhensya tuwing taon ng jubileo sa paggawa ng mga peregrinasyon. Yun nga lang, kung taon ng jubileo 2025, 5 lang po yung pintuan ng jubileo na binuksan sa buong mundo. Kaya dapat sinulit niyo po talaga yung pinto natin yung bukas. Paano? Kasi napakalaking pribilehiyo po talaga na meron. Ngayon, 2025, 4 lang, ay 5. May isa pong kulungan sa Roma na binuksan ng Santo Papa, symbolikal para po sa mga presong naroon. Tapos yung 4 po, yung 4 major basilicas, yung St. Peter's Basilica, St. Paul outside the walls, yung St. Mary Major, at yung St. John Lateran Basilica. So yung 4 lang po na yun ang mayroong pintuan ng jubileo sa buong mundo. Ngayon, mapapansin niyo po, yung mga dioceses, meron po silang tinatawag na Jubilee Churches. So, wag na po kayo maghanap ng banal na pintuan. Wala po silang banal na pintuan, pero pag nag-peregrination po kayo sa mga simbahan na yon, makakamit din ninyo ang indulhensya plenarya. Pero doon lang po sa mga simbahan, halimbawa ngayong taon, hindi po nakatalaga yung ating simbahan. Ang malapit-lapit po yan, yung kapitbahay po natin dahil sila po ay National Shrine, na mag-tricycle po kayo, papunta doon, may indulhensya po sa kanilang simbahan. Kaya mainam, mayaya niyo po yung pamilya ninyo, magkaroon kayo ng peregrinasyon sa simbahan na iyon. Kasi nakakamit po talaga yung indulhensya kapag nagkakaroon ng paglalakbay, peregrinasyon. At yun po pinatitingkad sa atin, kaya pinili lang po ng Santo Papa yung mga lugar. Bakit? Para maisabuhay po natin yung tema na Pilgrims of Hope. Naglalakbay po tayo na tangan-tangan ang pag-asa. Makita po ninyo ano pong larawan ng pag-asa na ginamit dito. Ano po ito? Angkla. O angkla. Yan po kasi mula sa sulat ni Apostol San Pablo. Yan po ang larawan ng pag-asa. Di ba yung angkla kapag maalon, yan ay magbibigay po ng stability sa isang vapor. Kaya yan po yung paglalarawan na ginamit ng pag-asa. Nagiging matibay ang ating pag-asa dahil po sa ating pagkapit sa Panginoon. Kaya nakadugtong po sa taas ay
Cruz. May mga katanungan po ba kayo? Naging malinaw po ba sa inyo kung ano yung taon ng jubileo? Ilan yung father? Anong letter niya sinulat? Hindi ko lang po sigurado. Hanapin na lang. Ipadadala ko po mamaya. May utang ka na, may utang ang picture no? Ano? Yung requirements na para matanggap natin yung indulgence ng Penaria. Ayun So, po. kailangan natin is confession. Opo. At kinakailangan pag nung-isal po tayo talaga, may complete detachment from sin. So, ibig sabihin talaga, magsusumikapan po natin na pagsisiyan yung kasalanan at huwag itong ulitin ulit. So, yun po yung aking pag-nung-isal. Tapos po, Father, mag-pilgrim. Mainam po kung bago, no? Pero wala rin ako problema pagkatapos. Nakaka-official na kayo, matagal. Ay, nako, ilang araw lang po dapat. Dapat malapit-lapit po doon sa... Okay. Kaya mainam po talaga kung magpe-peregrinasyon kayo, ihanda niyo po yung sarili niyo, mag-umpisal po kayo. Pwede rin, Father, kung sakaling may confession doon sa pilgrim. Ako mas mainam po. Kung meron. Yan po, Father. Mga eksperto na po sila sa Jubilee. Yes. Bawal po ba ang pagpapalpag? Ang dami nakpulo, dalawa, tatlo, apat, lima, anim dito. So much in love. Yan lang dito. Halata namin, may pamilya na yun. Halata mo namin, may pakain ito na testing. Yung sinabi eh. Ay, 24 hours ito na. sabi yung mister mo, ay, Brother Joseph. Hindi ko po kasama. Kung paano tayo. Gusto ba kayo? Pagkwentuhan na lang kaya. Parang pumili ng donut. Testing ko namin kayo para may ano po eh. Pero nadali mo sarado na eh. Pero ubus na. Maraming bumili. Tingko ko pa, Father. Yung nakapal. Oo. Ano yun? Kakante ko. Alam ko nakapula. Siya lang, Father. Siya lang naman ang may ayaw. Dito may mga jageti. May naman tayo dilata doon pa. Hindi po ba kayo makain? Naging ngayon? Ano po? Oh? Saan galing yan? Merienda na lang. Ano po pa sa... Wala ko yung ano? Yung, ha? Ay, yan. Oh, may bulaklakan niya. Ano yan? Oh, Bukas po. yung pinaka-cancel. Ano oras po? Nakalimutan na yata. Meron ba ba kayo ba? Wala pa ako second ba? Pero hindi ba sinasabi sa inyo niya? Kaya yung sa important na pupunta ng 2030. Na ano ba? 2030. Abutin natin. Abutin natin yan. Father. Great Jubilee. Year of Redemption. Great din po. Great din po. Lalo ko yung Jubilee, great eh. Jubilee of Redemption. Sabi niya natututunan ha. Nag-ready na ako ah. Hindi po, hindi nga naguguto. Hindi ko kumakawa. Ha? Hindi mo ba bubuksan namin yung ano, may dilata doon. Paano yan, Father?
Binasa ano, tinapay. dito, oh. Sinakoy niya lasa. Wala nito kayo. Kukuha na lang po ako. Paalam ka, Tol. Wala po, wala akong bigas eh. May pampaganda ka, may pambabata ka pa. Ayan ang kanyang pusita na. Natural ba yan? Hindi po, okay. Okay. Sige po. Sige po, baka may napakatarang Brother Romy po. Father, ilang beses po tayo mga kabe ng plenary garden. Every time na pumunta tayo, Pero ang different speaking po ay once a day po dun sa... denomination is one. Para nung sa atin po, halimbawa, di ba, nag-misa po ako. Halimbawa, ako po, araw po na linggo, nag-ano yung dolihensya po noon. So, kahit magpabalik-balik po ako sa pinto ng jubileo natin last year, isang beses lang po. Kapag pumasok po yung kilo doon sa kanya. Opo, hindi na naman po sa pinto talaga. Kung may papasukin po yung simbahan, mananalangin po talaga. Hanggat maaari po yung makita sa pagdiriwalo. Pero kung halimbawa nagperegrinasyon po kayo, ay wala namang misa po binasal. Sabihin, makapagpanalangin po kayo doon. Pero may na makapagperegrinasyon po kayo sa oras na may misa po sila para makompleto niya na po kagad yung requirements, kayo po ay makapagtanggap na rin ang komunyon doon. Habang nananalangin po doon, doon niyo na po yung panalangin na intensyon ng Santo Papa. Kasi unlimited yan. Paano unlimited po? Lahat na dalawin. Opo, lahat po. Hanggang nananatili po sa inyo yung kalinisan ng inyo po. Kasi usually po kung araw po ang titingnan, ang pinaka-practical po siguro mga 7 araw bago at pagkatapos maumpisa. Kaya lang po, halimbawa, paglabas mo ng simbahan, nakamura ka. So parang medyo mababahiran na kaagad. Ano, hindi po makukuha yung... So pala, state of grace ka dapat. Dapat nasa state of grace o pagkatapos. Kaya mas mahirap naman po talaga mapiyakan. No? Tayo lang naman ang Diyos na nakakaalam ng state. Basta magsumikap tayo, makikita naman po ng Panginoon yung ating pagsumikap. Ano, hindi naman po ganun ka-particular talaga po. Kaya iba ko pong tanong. Padre, kung jubilee ng hindi po ba yung pananampalataya, nakahanap po pananampalataya, ito ho, posible po ba yung the Great Jubilee year, hindi dapat itutuon natin sa pagmamahal o pag-ibig. Ayun po ang di ko alam ng tema. Kasi ang mamimili po nila yung Santo Papa bago niya po ipahayag yung taon ng jubileo. Kahit yan po ay may tradisyon na taon na inaabangan po tayo, wala pa pong katiyakan yan hanggat hindi ipinapahayag. So, halimbawa po, ito pong taong 2025, ipinahayag po yung jubileo last year. No, mayroon po nag-iisang pagdiriwang sa Roma, hindi ko lang paano saktong araw ginanap. Doon po inilabas yung dokumento na magkakaroon ng jubileo. Nagamat nasa kaisipan po ng mga tao, pero hanggat wala po yung tinatawag po ng Bull of Indiction. Ibig sabihin, tinatawag po yung taon ng jubileo, doon po mangyayari yan. Ang titulo po niyan, kung gusto po niyo basahin, ay Spes Non Con Fundi. Con Fundi. Kaya, yun nasa baba po ito. Spes Non Con Fundi. So, ito po yung unang bahagi po na nakasulat po. Father, yung picture ng trumpet, mga ulit. Hindi ko makita yung trumpet eh. Ano doon yung trumpet? Ay, yung kulay itim ho. Ayan, ito po. Yan po ay sungay. Sungay po yan na pinutol. Pinagpa. Ano yung Sinipan. Kaya yung sabi na po nung huli yung tao po, nakatagilid po ganyan, tapos may balabal po siya. Kaya hawak ko pa ganon yung yubel. Sungay yun. Sungay po ng ram. Lalaking kambing na may, di ba yung mga lalaking kambing po yung may sungay?
Yan po yan. Sa pinatutunog po nila, ibig sabihin isang malaking okasyon. So hindi po siya talaga trompeta. Yan po ay parang tambuli. Ano? Parang sa atin pong mga Tagalog. Yan, kaya ito po 2033, nasa sa isip na po yan ng mga eksperto sa simbahan, pero wala pa po katiyaan yan hanggat hindi tinatawag. So doon po malalaman po ano ba yung tema nito, kung ano po yung magiging daloy ng pagdiriwang, ibig sabihin gano'n ba karaming pinto ang bubuksan, paano po ito ipagdiriwang ng mga lokal na simbahan. So malalaman po yan baka 1 o 2 taon bago yung pagdiriwang nito. So matagal-tagal pa marahil kahit po si Pope Francis wala pa yan sa isip niya kasi di naman niya din alam kung aabutan niya. Paano alam niya naman po ang edad na sa papat ngayon nga po ay nagkasakit, ano? Kaya malayo-layo pa naman po ito. Kaya hindi ko pa rin po alam kung ano yung magiging tema. Kaya balikan po natin ano, parang may karagdagan tayong review. Ano? Nagkaroon, hindi po pala natin nadaanan nga kanina. Lalagpasan po natin. Yan, after po ng 2000, hindi kayo na bumili, nagkaroon po ng 2015. Kaya ito naman po ay tinatawag na extraordinary. Bakit nga po extraordinary? Bakit pa extraordinary? Kagaya po nun. Kasi wala po sa pangkaraniwang 25 taon. Ito po, siguro nasa alala niyo pa. Buhay na kayo niyan. Ano? Tayo, pare-pareho 2015. Ilang taon na nakalilipas niyan? 10 years. Ano po tawag sa taon na ito? Extraordinary Jubilee Year of yan, tama po. Yan, inaalala ko po kasi kung porta PDE nga po ba talaga. Nakaluhan ko. Okay, ayan po. Kaya po, ang tawag po sa Bull of Indiction noong 2025 ngayon pong Jubilee Year of Hope, ang Bull of Indiction po noong 2015 ay tinatawag po Misericor Die Vultus. Ibig sabihin po ng wikang Latin na ito ay mukha ng awa. Yung Vultus po ay mukha ng awa. So, mukha ng awa. Ito po palang spes non confundit, yung pinakita ko po kanina. Ang wikang English po ay, ito po. Pakibasa po sabay-sabay. Yan. Hindi po tayo kailanman pagtataksilan na ating pag-asa. Yun po yung sabihin ng hope. Spes non confundit. Ano, hindi po tayo palulukutin ng pag-asa. Ibig sabihin yung ating naasahan talagang mangyayari. Yung space, ng hope yun. Ayun po ang spes yung hope. Known not, tapos yung confundit po yung may kinalaman sa disappointment. Ano? Ito po, mukha ng awa. Dahil ito po ay kinalaman sa mercy. Dahil si Pope Francis po, dahil niya ipakilala yung simbahan bilang maawain. Kaya noong 2015, kahit hindi dapat tumawag ng Jubilee, tumawag siya upang ipakita po talaga ito. Nagsimula pa siya ng kanyang pagiging Santo Papa 2013. Kaya isang taon pagkatapos nun, doon niya ipinahayag na siya itatawag ng taon ng Jubilee. Para ito po ay nagbigay ng tono sa kanyang pagiging Santo Papa. Pagiging maawain ng Panginoon. Kaya ang naging tema po na nakalagay po doon sa logo ay maalala po ninyo, merciful like the Father. Dahil ang Panginoong Jesucristo po ay lubhang maawain katulad ng Diyos Ama sa langit. Ano? Kung talagang may pagkakamukha po sila, bagamat wala po siguro mukha yung Ama, pero dyan po sila magkamukhang magkamukha sa awa. Kaya ang mukha po ng awa ng Diyos ay walang iba kundi
si Yesu Cristo. Bakit? Kasi wala namang mukha ang Diyos Ama. Pero paano po natin nakikita ng buhay na buhay sa ating buhay yung awa niya? Sa pamamagitan ni Cristo na nabuhay sa gitna na. Karagdagan na lang po, hindi ko po pala nasaan. Kaya hindi katanungan po, bago po tayo mag-iwalay, at naagaw ko na po ang oras sa inyo pong Valentine's Day, dahil ginabi na tayo, tuloy tayo sa Diyos. Sana po'y malinaw na po sa inyo, no? Happy Valentine's. Happy Valentine's. Sino ka ba na di tayo nagpapalagay? Ano ko, wala po. Kahit pa umanin po, hindi po kayo sa Pablo nanggaling yung angkor. Ito po ay nanggaling po sa sulat ng mga Hebreo. Yan, 6:19 po. Pero hahanapin ko din po mamaya. Tanda ko po sa iyo. Kaya ito po, maunang sinasabi. No? Basahin nyo lang po kung ano yan. Hebreo 6:19. Hindi po eh. Noong una nga po, marami mo siguro kaya yung aklat kong nabasa, sinabi sa San Pablo. Noong una po, akala yung San Pablo rin na nagsulat nito. Pero hindi po talaga yung San Pablo. Kaya kapag binabasa po yan ng mga lektor, ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. No, wala pong sa sulat ni, no, wala pong sinasabi sa pangalan po. Hindi rin po sulat ng mga Hebreo. Kasi hindi po sa kanila nanggaling yung sulat, kundi sinulatan sila. Ang problema, hindi natin alam kung sino. Wala kasing pangalan. No? Kaya ang sabi yung sulat sa mga Hebreo. Yes. Sulat sa mga Hebreo. Sulat ni San Pablo. Hindi nakalagay naman po sa lectionary. Kaya hindi po sila magkakamali doon. Yun na ibabasa. Kaya hindi rin siguro napapansin ng iba, no? Kasi nga nakalagay na po doon yung script nila, kaya hindi nila napansin, wala pa lang San Pablo yun. Sige po, tayo po'y manalangin na. Tayo po lahat, sa ngalan ng Ama, sa Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Sumayin niyo ang Panginoon. Panahin kayo ng mga pangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo.